Good day everyone, and for Ma'am Reynoso, our topic for today is nuclear events and the emergencies. So, the table of contents ng aming report is definition of nuclear event, risk factor that contributes in nuclear events and accident, example of nuclear events and accidents, and number 4 is the emergency response and preparedness. Then the next is yung relationship of nuclear events and disaster, role of nurses in the setting of nuclear accident, psychological first aid, and last is during and after nuclear events. So, the first of our report is the definition of nuclear events. So, ano nga ba yung nuclear events or nuclear emergency? So, sabi dito, ito ay an event occurring in the nuclear power plants or anywhere that radioactive materials are used, stored, or transported and involving the release of potentially dangerous level of radioactive materials into the environment. So, yung nuclear event is siya involved dito sa nuclear event is yung explosion of the nuclear weapons or improvised nuclear device. So yung mga dito kapag nagkakaroon ng pagsabog ng isang nuclear device or nuclear materials is nagkakaroon dito ng radioactive materials kung saan pwedeng dahil sa lakas ng pressure ng pagsabog is pwedeng kumalat ito yung radioactive materials gamit or sa kumalat sa hangin, sa tubig, sa lupa at pwedeng makaapekto ito sa environment na ginagalawan natin or hindi lang sa environment, syempre makakaapekto rin to sa mga tao lalo na't ang isa sa mga pwedeng makapagdala nito is hangin. So mas malayo yung makakaapekto nito. Kaya isa sa mga high risk dito is yung mga tao na malapit sa mismong pagsabog ng isang nuclear weapon or materials. So, a nuclear emergency is involves the explosion of nuclear weapon or improvised nuclear device. The explosion produces an intense pulse of heat and light, air, pressure, and radiation. Nuclear explosion produce fallout or radioactive materials that can be carried long distance by the winds. So, yun nga sabi ko, dahil sa pagsabog nagkakaroon ng radioactive materials at itong radioactive materials is nagpo-produce siya ng mga radiation kung saan yun yung makakaapekto sa mga tao at kapag ito is kumalat sa hangin, yun doon nag-i-start yung mga panganib sa environment at sa mga tao. So, ano nga ba yung mga risk factor dito? So, ito yung mga risk factor that contributes in nuclear events and accidents is yung unang-una is yung nuclear power plant. So, sabi dito, generate electricity by harnessing the heat produced through nuclear fission reaction. While these plants have a multiple safety feature to prevent incident can still occur due to the human error, equipment failure, or natural disaster. So, kung alam ninyo na dito sa Pilipinas meron ditong nuclear power plant which is yung Bataan Nuclear Power Plant na kung saan ito is tinayo ni Pangulong Ferdinand Marcos, pero nung pagtapos nitong ipatayo itong nuclear power plant is hindi rin naman nagamit kasi pinasara naman ito ni Pangulong Cory kasi nga delikado daw ito lalo na itong nuclear power plant na ito is sa ating Pilipinas is sa ating bansa is nasa fault line daw. So delikado kapag lumindol, kapag nagkaroon ng mga earthquake is isa sa maapektuhan is yung Bataan Nuclear Power Plant na which is kapag nagkaroon ng lindol, yun nga pwedeng magkaroon ng malaking or malawakang
explosion or mga pagsabog na pwedeng makaapekto sa environment at sa mga tao. So, itong nuclear power plant na ito sa Bataan is ito sana yung first sa Southeast Asia. So, yun. So, kapag dahil sa nuclear power plant, kaya nagiging risk factor siya kasi pwedeng mangyari dito yung mga malfunction, yung mga aksidente o kaya mga pagkasira ng isang nuclear facility tulad ng nuclear power plant. Ito ay maaaring magdulot ng mga malulubhang epekto sa kalusugan ng tao, sa environment dahil sa radiation or exposure at possible radioactive contamination sa hangin, tubig at lupa. So, ang epekto nito is malawakan, depende sa laki or depende sa lakas ng pagsabog. So, kapag mas malakas ang pagsabog is malawakan yung epekto. Maraming makakaapekto or hindi lang environment kundi mga tao at pangmatagalan din. Then, yung number 2 is yung nuclear accident. So, nuclear accident can lead to the release of radioactive materials into the environment, causing the widespread contamination and posing health risks to nearby population. So, dahil nga sa mga nuclear accident, so sabi ko nga is yung environment is naaapektuhan at maging ang mga tao dahil sa kapag may sumabog na may sumabog na mga nuclear materials, nagkakaroon ng radioactive materials na kumakalat sa environment gamit na dahil din sa kapag pumutok ang isang or sumabog ang isang nuclear, magkakaroon ng radioactive materials, mag-leak siya. So yung radioactive materials na yun is mag-release din ng radiation. So yung radiation, siya yung kakalat sa environment dahil sa hangin or dahil sa malakas na pagsabog is kakalat sa lupa at makakaapekto sa tao. At yun yung isa sa mga risk, lalo na yung nearby population. So yung radiation exposure, so sabi dito, yung exposure to ionizing radiation emitted by radioactive materials can cause acute and chronic health effect, including radiation sickness and increased cancer risk. So, yung exposure to ionizing radiation from radioactive materials can increase the risk of developing cancer. So, bakit? Kasi nga, kapag nakalanghap yung mga tao ng radiation, doon nagkakaroon ng possible na makapag-develop yung mga tao ng cancer, which is including dito yung leukemia or yung thyroid cancer. So, ang radioactive materials ay naglalabas ng mga subatomic na mga particles at energy sa pamamagitan ng radiation. So, kapag ito ay nakapasok sa ating katawan ng tao or sa katawan ng tao, maaaring magdulot ito ng pagkasira or damage sa tissue, sa cells at sa DNA sa loob ng ating katawan, na maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng cancer at iba pang mga problema sa kalusugan natin at sa kalusugan ng mga taong makakaapekto ng radiation na yon. Ang uri na yung epekto nito ay nakadepende sa uri ng radiation, yung antas ng exposure at tagal ng exposure. So mainam na limitahan at maiwasan dapat ang pagkalantad or pagka-expose sa nasabing radiation na ito. Yun. Then number 4. Next po. Yan, number 4 is yung nuclear terrorism. So, sabi dito, yung nuclear terrorism, concern about nuclear terrorism involve the deliberate use of nuclear materials of devices to cause mass casualties, disrupt societies, or achieve political objective.
terrorist groups of rogue states may seek to acquire nuclear weapons of radiological materials for malicious purposes, posing significant security challenge. So, isa sa mga risk factor din na nakakapag-contribute sa nuclear events or accident is yung nuclear terrorism. Kasi, yung mga terrorism, isa din sa mga gumagamit ng mga ang tawag dito, gumagamit ng mga nuclear devices na hindi naman dapat nila nagagamit, katulad lang ng dirty bomb o isang improvised nuclear device. Ito is nakakapagdulot ng malakihang pinsala or isang nagkakaroon ng kaguluhan or malaking explosion sa isang lugar kung ito is pinapasabog ng mga terrorism. Kaya isa sa mga risk factor din is yung mga terrorism na meron dito sa ating Pilipinas, kagaya lang nangyari sa Marawi. So isa sa mga history na nangyari sa Philippines is yung sa Marawi, kasi maraming naapektuhan doon sa 'di ba mga terorista yung mga andon, dahil sa mga terrorist, kaya nagkaroon ng gera sa Marawi. So dahil doon sa mga malalaking pagsabog, sa mga sa kaguluhan na meron doon is gamit yung mga dirty bomb, yung mga nuclear weapon, nuclear materials na ginamit nila doon sa labanan na yon, is maraming taong naapektuhan. Hindi lang yung tao, kundi yung buong environment, kasi hindi na napakinabangan. Sira na yung mga tahanan na andon, yung mga buildings, yung mga establishmento na mga andon is wala, hindi na pakinabangan dahil sa pinsala na dulot noong mga nuclear materials or weapon na meron sila. So yung nuclear detonation, so sabi dito, yung nuclear detonation daw are the most dangerous radiation emergency. It's create a large deadly blast. It is detonates on the group. The explosion can suck materials up into the air and create dangerous sand-like radioactive particles called fallout. So yung nuclear detonation, ito isa sa mga risk factor na nakakapag-contribute sa nuclear events, kasi kapag yung pangyayaring ito is nagkaroon ng pagsabog, is hindi lang siya mahina, kundi sobrang lakas. So kapag sobrang lakas niya, maraming maapektuhan ng mga tao, maraming maapektuhan na environment, hindi lang sa isang environment, kundi baka mangyari kapag kunyari sa Pilipinas, kapag nagkaroon ng malaking pagsabog gamit ang mga nuclear weapons, nuclear materials na sobrang lalakas na mga pressure, kapag ito ay sumabog, is pwedeng maapekto hindi lang yung isang particular na lugar kung saan ito tatama, kundi maaaring makakaapekto yon sa buong Pilipinas. Sa sobrang lakas nun, maaaring makapag-release siya ng maraming radioactive materials, and dahil sa pag-release niya ng radioactive materials, doon kakalat yung radiation na kung saan pwedeng malanghap mga tao na makaka-apekto. Hindi lang ang makalanghap, kundi dahil sa lakas ng pagsabog is maraming maapektuhan at maraming mamamatay dahil sa nuclear detonation, kung saan yun nga, siya yung isa sa mga dangerous radiation emergency na nakakapag-create ng large deadly blast or malalakas or nakakamatay ng mga pagsabog. Kaya sobrang delikado niya, kaya kasama siya sa mga risk factor na nakakapag-contribute sa nuclear events and accident. So, the next reporter is for Miss Thea. So, yung example dito is yung Chernobyl or Chernobyl na disaster noong April 26, 1986 sa Ukraine. Siya din yung sinasabi na one of the worst nuclear disaster in history, dahil hindi lang siya sa Ukraine, pero sakop niya din yung other part ng Europe and
Belarus and Russia. And Fukushima Daiichi, Nagasaki. Ito yung Fukushima nuclear. Nangyari ito noong 2012 sa Japan. 2012 sa Japan. Sumabog siya dahil nawala ng power supply kasi kasagsagan din niya ng yung earthquake and tsunami ba? Tama, yung tsunami. And then, yung may part kasi ng nuclear power plant na kailangan yung reactor ay gumana para may mag-function, and then meron siyang may kakayahan siyang mag-meltdown or hindi mag-overheat yung pinaka-power plant. So, yung nangyari, nag-overheat and then sumabog. Yung next photo, yan yung nangyari sa Ukraine. And then, itong Hiroshima and Nagasaki incident is nangyari ito ng World War II sa Japan din noong April 6, 1945. And then, as of last update in January 2012, wala namang na list na major nuclear events dahil wala naman tayong nuclear power plant dito sa Philippines na gumagana dahil yung ginagamit natin is mga renewable energy and at saka natural gas na matatagpuan sa Palawan. Yun yung Malampaya natural gas. Yes. Sa emergency response and preparedness, emergency preparedness, ongoing process of planning. So, kapag dito naman, kasama yung planning na kailangan magkaroon din ng training yung mga medical staffs na naka-assign dito sa nuclear accidents. So, kailangan din dito yung mga simulation parang ginagawa natin sa earthquake drills. And then, kasama din sa planning yung i-identify natin yung mga potential risk na possible na mangyari during nuclear accidents. And also, dapat alam din natin yung mga equipment na kinakailangan na gamitin. And syempre kasama din dito yung mga evacuation plans na possible na gamitin or mapaglipatan ng mga patient na nasa higher level ng radioactive yan. And next one, radiation protection. Dito naman sa radiation protection, kasama din yung evacuation plan tsaka yung mga PPE na ginagamit ng mga staffs like gloves, mask, respirator, clothing, and eye protection. Also kasama din dito yung hand washing, tapos yung continuous monitoring of radiation levels, at saka yung mga pagbigay ng gamot like yung for administering stable iodine to protect the thyroid gland from radioactive iodine uptake. So, yun. And next, emergency response. Sa emergency response naman, so kasama din dito yung radiation monitoring, yung evacuation, saka yung sa pediatric care when exposed to nuclear and radiological agents. So, ito yung sa sa pre-hospital treatment, yung ginagamit din dito para ma-detect yung radioactive contamination, yung Geiger counters and dose rate meters. Sa intervention para mas
During pre-hospital treatment, personnel must remove the victim's clothing, resulting in the elimination of 90% of the contamination. Number 2, personnel must wear protective clothing and respirators must be worn, and surface decontamination is done first when no physical injuries. Pero syempre kapag may physical injuries, mas priority natin yung injury. And then yung number 4 is children and infants should remain by their mother or parents or guardian kung sino man yung nagdala or sino mas malapit. So, sa emergency department treatment, before patient arrive, the emergency department must prepare patient care areas to limit the spread of radioactive contamination. Number 2, children should be given age-appropriate explanation of what is happening to them para naman hindi sila parang paang-ang or maging aware sila tas makipag-cooperate na din. And then also, parents are advised to wait outside until children are treated, and syempre sabihan din natin yung mga children na nasa labas lang yung mga parents or guardian na lang naghihintay sa labas para hindi sila anxious sa loob. And last one, sa evacuation, syempre kailangan nating i-evacuate yung ibang mga or yung mga apektadong family sa mas mababang level ng radioactive radiation. Yun lang po. Thank you. So, good day everyone. Emergency response and preparedness for the decontamination is the process of removing radioactive materials from people, objects, or the environment. Decontaminate with soap and water. Any radioactive material that gets into the surface of water will be diluted to very low levels by water. And then, the radiation monitoring, continuous or periodic measurement of radiation levels in affected areas. Radiation monitoring, it entails measuring radiation fields in the vicinity of radiation source, surface contamination, and airborne radioactivities. For the emergency response plan, it is a document that lists out series of steps your organization will take during a critical event. In the INES, International Nuclear and Radiological Event Scale, it is a tool used to communicate to the severity of nuclear event based on the impact on safety and environment. Next slide po. The relationship between the nuclear events and disaster. A nuclear event refers to any incident involving nuclear material such as nuclear explosion, meltdown, or radiation release. A nuclear disaster occurs when such an event leads to widespread harm including environment damage, health impacts, and socio-economic disruption. The severity of the nuclear event and its impact on human health, the environment, and society determines whether it escalates into a full-scale disaster. Factors such as a release of radiation, contamination of the environment, and evacuation of the populations plays crucial roles in defining the scale of severity of disaster. In essence, a nuclear event can trigger a nuclear disaster if it causes significant consequences for human health, environment, and society. Next slide. Nurses have unique roles during disasters. They participate in evacuations and conduct triage and disease surveillance, assisting the population during emergency situations and assisting in identifying risk to vulnerable populations, promotion of sanitary, food, and water. Nurses
may clean the wounds, prepare the patient for further care, sample the areas that may be contaminated and perform subsequent decontamination. Administration of fluid, electrolytes, transfusion, treatments of wounds and burns, and pain control undertaken as part of the emergency treatment procedure. Healthcare providers responsible for debridement of potentially radioactive foreign bodies. Next reporter po is Jan Ephraim Sol. Pagdating naman sa psychological first aid, we have the safety and security. Ensure that individuals are in a safe and secure environment. Siguraduhin ligtas ang bawat isa sa panahon ng nuclear disaster or emergency. Sa active listening naman, listen attentively to individuals' concerns and emotions without judgment. Meaning, active listening o ang pag-unawa at pagtanggap sa kanilang mga saloobin ay nagpapakita ng empathy at pagmamalasakit sa kanilang kalagayan. Sa provide information naman, dito, nagbibigay ito ng kaalaman sa mga tao kung anong mga potensyal na panganib, kung paano sila magiging ligtas, at kung anong mga hakbang na dapat gawin sa oras ng krisis. Normalized reactions naman, o ang pagpapaunawa sa mga tao tungkol sa normalidad ng kanilang reaksyon ay maaaring magbigay ng kapanatagan. And at the same time ay magtulak sa kanila na kumilos ng maayos sa gitna ng krisis. Siyempre, hindi mawawala yung coping strategies. Mahalaga ang pagkakaroon ng coping strategies sa panahon ng nuclear emergency. Dito, mapapanatili nito yung mental at emotional well-being ng isang tao. Pagdating naman sa social support, ito ay nagbibigay ng emotional at psychological support sa mga tao na may malaking takot or kaba sa mga pangyayari. Bukod dito, yung social support ay makakatulong din sa pagbahagi ng mga resources and maging ang impormasyon upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng mga tao. Ang importante, yung mga immediate needs, ito ay nagbibigay ng agarang solusyon sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, gamot, or ano pang pampasigla ng kalusugan. And lastly, yung monitor and follow-up, ito ay upang masiguro na nakakakuha sila ng tamang support sa kanilang pangangailangan sa kalusugan at mental na kalusugan, o yung tinatawag natin mental health. And at the same time, para maiwasan din ang mga posibleng epekto ng trauma o stress sa kanilang buhay. Next slide po. Yan. Ito yung mga hakbang or yung mga dapat gawin during nuclear events. Listen to warning. Stay tuned to local announcements. And then evacuate if advised to do so. If not advised to evacuate, shelter in place. Shelter livestock. Give them stored feed. Do not use telephone. If you suspect exposure, shower thoroughly. Change clothes and shoes. Put exposed clothing in plastic bag, seal bag, and place it out of way. Put food in covered containers. Yun yung mga hakbang or mga dapat gawin during nuclear events. And after nuclear events naman, ilan lang yung mga hakbang or mga dapat gawin pagkatapos ng nuclear events. If told to evacuate, return home only when local authorities say that it's safe. If advised to stay in home, remain inside. And then yung panguli is get medical treatment for any unusual symptoms. Yun yung mga dapat gawin pagkatapos ng nuclear events. Okay, that's all. Dito na po nagtatapos yung aming reporting patungkol sa nuclear emergency.